Nung ako po ay bagong pari pa lamang, siguro mga 2 taon pa lamang po bilang pare, ako po ay naoperahan sa tuhod. Karoon po ako ng ACL. Meron akong screw, meron po akong tornilyo sa tuhod. Po. Binuksan ang tuhod ko, pinalitan yung ligament, kinuha sa isang parte ng katawan ko, saka inilagyan ng tornilyo. Ayan. Ang mahirap po doon yung pagpapagaling. Maliban sa magigising ka sa gabi, kapag malamig, dahil sa sakit ng opera mo, ang mahirap din po yung maliligo. Pag maliligo ako, alam niyo naman, nag-iisa ako sa buhay. So kailangan gawin mo ang lahat na nag-iisa ka. So maliligo po ako, ang gagawin ko, ang payo sa akin, ay lalagyan ko ng plastic yung aking tuhod, yung parting na operahan, at ako po ay gagamit ng plastic na monoblock na upuan. At saka pa lang ako makakapaligo. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, araw-araw tayong naliligo. Minimum of isang beses. So imagine niyo po sa mga sumunod na linggo ng buhay ko, napakahirap po. Kada ako maliligo, ako'y nahihirapan dahil pa lang dun sa gagawin kong routine na paghahanda. Papasok ka sa banyo, may plastic ang tuhod mo, uupo ka dun sa monoblock, saka ka maliligo, napakahirap maligo ng nakaupo. Hanggang pagkatapos siguro ng mga ilang linggo na po yun, baka mag-iisang buwan na, sandali, may napansin ako. Alam niyo kung ano napansin ko? Napansin ko, hindi ko na pala kailangang balutin ng plastic ang tuhod ko. At katunayan, hindi ko na rin pala kailangang kumuha ng monoblock chair at ipasok sa CR at maligo. Kaya ko na palang maligo nang walang plastic ang tuhod at nakatayo. Nagulat ako sa sarili ko. Siguro matagal ko na dapat palang ginawa iyon. Pero kasi nahirati ako. Nahirati o nasanay ako na may bitbit na plastic monoblock chair, ipapasok sa CR, uupo, saka maliligo. At doon ko na simulang mag-enjoy maligo. Nung wala nang upo-upo, wala nang hadlang pa. Bakit ko nasabi po ito? May mga kagaya po na nasa Ebanghelyo, ang sabi po doon sa huling-huling bahagi, sapagkat at walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Minsan po may mga ugali tayo na nakasanayan na natin, madali na nating gawin, rutinary na kahit hindi mo isipin, at masasabi nating masarap nang gawin. Pero, hindi lahat ng madali, hindi lahat ng nakasanayan, at hindi lahat ng masarap, tama. Hindi lahat ng nakagawian, hindi lahat ng nakasanayan, hindi lahat ng masarap, ayon sa kalooban ng Diyos. At yun ang problema nung panahon ni Jesus. Bakit ba katitigas ng mga ulo ng mga Pariseyo at Saduseyo? Bakit katitigas ng mga ulo ng mga Hudyo? Dahil nahirati sila sa lumang pamamaraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Dumating ang Panginoong Jesus. Itinuturo niya ang batas ng pagmamahal. Nagpakita siya ng pagpapatawad, habag, awa. Nakikisalamuha siya doon sa mga makasalanan. Hindi nila matanggap iyon. Akala nila, yung bagay na nakagawian, nakasanayan nila, yung bagay na masarap nang gawin dahil alam na nila ay tama. Yung pala, mali. Kaya ang unang paanyaya ng Ebanghelyo, dapat munang mabago ang ating kalooban, mabago ang puso natin, bago natin magawang mabago ang panlabas, yung ikinikilos natin.
mayroon pa ring pagkakataon na tayo ay magbago. Kahit ba matanda na tayo, matagal na nating ginagawa iyan, nakasanayan na natin, systemic evil na yan, nasa sistema ng mga Pilipino ang pagnanakaw, pwede pa rin tayong magbago. Ginawa po ng Diyos na ang utak ng tao, ginawa talaga at sinadya ng Diyos na kahit gaano ka katanda, kahit 100 taong gulang ka na, talagang dinisenyo ng Diyos na ang utak to ng tao ay kayang matuto, kayang magbago. Sasamahan pa natin ng biyaya at grasya ng Diyos. Kaya nating magbago. Naalala ko, meron pong mga magte-take ng bar exam yata this coming Sunday, September 7, no? Sisimula. Yung iba siguro nagsisimba ngayon dito, ha? Nakikiusap sa ating mahal na pong Jesus Nazareno na makapasa sa pagiging abogado. Simula ngayong darating na linggo, may mga kaibigan ako magte-take po niyan. Noong 2023, naaalala po ninyo, 2 years ago, mayroong nakapasa ng bar exam at naging abogado. Ang pangalan niya, Rosula Kalakala. Ilang taon na po si Rosula Kalakala noong 22 years ago? At the age of 62, naging lawyer siya. Hindi kailangang maging bata ka. Kahit anong edad, hindi hadlang ang edad sa pagbabago. Naalala niyo po si Masako Wakamiya. Si Masako Wakamiya ay isa pong Hapon. At sa edad na 82, 82, siya po ay natuto ng computer programming. At gumawa pa siya ng mobile app para sa mga senior. At age 82, at naging speaker pa siya, tagapagsalita sa isang worldwide gathering. Patunay po na mayroon tayong kakayahang magbago. Dinisenyo ng Diyos na tayo, ang utak ng tao, sasamahan pa ng kanyang biyaya, kaya nating magbago. Lagana po ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po natin maikakaila na ang panloloko, pandaraya, panlilinlang, pang-aabuso, yan po ay embedded na sa ating kultura. Dati, kailangan maging gabi, dumilim para gumawa ng masama. Ngayon, kahit katirik ng araw, pwede nang gumawa ng masama. Dati, itinatago pa ang pagnanakaw o pagkukupit. Ngayon, kikindatang ka pa ng magnanakaw at mangungupit. Systemic evil. Ang Pilipinas, sabi nga, napakayaman po natin, aminin na po natin ngayon. Mas nakikita natin, obvious na obvious, mayaman ng Pilipinas. Sa dami ng perang bumabaha. No? Pero bakit mahirap ang Pilipinas? Para tayong laging naka-survival mode. Ang mga Pilipino, mga pamilyang Pilipino, parang laging isang kahig, isang tuka. Pag hindi magtatrabaho, mamamatay sa gutom. Bakit tayo ganito kamiserable ang buhay natin? Ang sabi, masyado ng masama. Masyado tayong nalulukuban ng demonyo, ng pagiging makasarili, ng ganid. Pero, kung tutignan po natin ang Ebanghelyo sa araw na ito, masasabi po natin, kaya pa. May pag-asa pa ang Pilipinas. May pag-asa pa tayong umahon sa kahirapan, makakawala sa kadumihan, pagnanakaw, mapalaya sa panlilinlang. Kaya pang umunlad ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya pang maging maayos ang ating buhay. Sapagkat sinadya at dinisenyo ng Diyos na ang utak ng tao ay matuto hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay.
sasamahan pa natin ng biyaya ng Diyos, ng Kanyang grasya. Ang hamon sa atin ngayon, magpakumbaba tayo. Let us be humble enough. Magpakumbaba po tayo. Aminin natin na hindi natin kaya on our own, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Magpakumbaba tayo, nasasabihin natin sa ating sarili, hindi lamang yung mga congressman ang dapat magbago, hindi lamang yung mga district engineer ang dapat magbago, hindi lamang yung mga kontratista ang magbabago, kailangan natin lahat tayo ay magbago. At kakayanin natin iyon dahil dinisenyo at ginawa ng Diyos ang bawat isa sa atin kahit anong gulang pa tayo na kaya nating magbago. At narariyan lagi ang biyaya, ang grasya ng Poong Jesus Nazareno.